So pag-usapan natin itong impeachment case ni Sara Duterte kasi si Amy Marcos, mga kababayan. Si Sara po sumingaw yung maling paggamit ng confidential funds. Alangan man, pabayaan na lang ng ating Kongreso. Si Sara po nagbanta. Presidents are made in heaven. Di ba? Hindi natin alam kung sino ang pipresidente sa atin. Paanong na-discover po na mali, mga fictitious po, nadamay pati yung mga artista tulad ni Marian Rivera, pati mga senador, si Escudero, si Ontiveros, mga fictitious po. At ang karamihan, mga chichiria, yung magpapaharing ng ganyan. Pero hindi natin alam kung sino ang magiging pangulo ng 2020. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ako mga manoy, mga manay, mga tukang. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. So pag-usapan natin itong impeachment case ni Sara Duterte kasi si Amy Marcos, mga kababayan, pilit na pinopolitika yung impeachment case. May connection na niya ito sa 2028 presidential election. Ganun ang narrative ni Amy Marcos. Kahit si Sara Duterte, lahat sila sa kampo ng mga Duterte, sinasabi nila, in their attempt, mga kababayan, na pagtakpan yung mga kasalanan ni Sara sa paggamit ng pera ng bayan at pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong, Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, sinasabi, gustong mawala sa landas nitong mga gustong tumakbo sa 2028 election si Sara. Kaya sinulong po yung impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi na nakatiis po yung prosecution panel. Nagsalita na sila. Sabi mga kababayan ni House Minority Leader for Peace Party List, Representative Marcelino Nonoy Libanan, ito anyang impeachment proceedings laban kay Sara has nothing to do with the battle for the president's seat in 2028. Tama po. Malayo sa katotohanan. Si Sara po sumingaw yung maling paggamit ng confidential funds. Alangan man, pabayaan na lang ng ating Kongreso. Si Sara po nagbanta na ipapapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at saka si Martin. Alangan man po palampasin na lang. Yan ang punto, mga kababayan, dito. Pilit nila na pinopoliticize. Na ang rason, mga kababayan, yung eleksyon sa 2028, napakatagal pa yung eleksyon. Kung gusto niyang kumandidato, di kumandidato siya. Yan kung ma-acquit siya rito. So kailangan malakas yung defense nila para ma-acquit si Sara at makapagkandidato. Pero kung napakalakas yung mga ebidensya, that is the natural consequence. Disqualification perpetual. Disqualification from office. Kanino bang kasalanan ito? Kasalanan ba ito ng Kongres? Ang Kongreso, mga kababayan, may katungkulan. Katungkulan nila na protektahan ang interes ng ating mga mamamayan kasi representative sila. Representative of the people. Alangan matulog na lang yung ating mga congressmen at pabayaan ang mga kabulukan na nangyari po sa ating gobyerno. Lalo yung pagwaldas ng pera. Ngayon, kung hindi niya winaldas, di sagutin niya sa impeachment trial. Kaya lang, ginagawa ng kanyang mga kalyado, gustong ipadismiss without the benefit of trial. Buti na lang, hindi sila nagtagumpay. Magaling mga kababayan yung ating Fantastic Five. Hindi nila nagawang i-dismiss. Tuloy ang impeachment trial. Kaya sabi ni Libanan, ang presidency niya cannot be predicted that easily. In that the 2028 elections was simply too far away napakalayo pa. May kasabihan, presidents are made in heaven. Di ba? Hindi natin alam kung sino ang pipresidente sa atin sa 2028. Walang nakakaalam. Tama. Di ba? Mga assuming kayo na alam na ninyong si Sara ang mananalo. Parang yung claim ni Sara sa press con doon sa hindi yung meeting niya sa OFW. Sabi ba naman ni Sara na yung tatlong kandidato daw nila, si Bundok, PDP Laban candidates sa Duterte, si Jimmy Bundok, si Hinlo, tapos si Dr. Mata, nanalo daw sa eleksyon. Ang layo ng ang layo ng ranking po.
Si Jimmy Bundok pang 17. Si Hinlo pang 30 yata yon o 26. Basta napakalayo. Tapos pang 32 si Dr. Mata. Nanaluan niya. Mag-protest kayo kung gusto ninyo. Di ba? May legal procedure para dyan. Ginagawang issue mga kababayan, pati yung eleksyon. Gusto magduda yung ating mga mamamayang Filipino. Diversionary po para malihis yung kwento sa mga articles of impeachment na kinakaharap ni Sara Duterte sa Senado. Mga diversionary tactics po. Sabi po ni Congressman Libanan, history would tell us na pag malapit na, doon na lang, tsaka na lang natin nalalaman kung sino magpipresidente. Malayo po ito sa ating kung yan ang iisipin natin. Ngayon, ang tanungin, anong masasabi niya tungkol sa mga claims that the Vice President impeachment was somehow linked to 2028? Libanan says that a lot of things can still happen. Ang nag-akusa po, hindi man mga netizens, mismong sinabi yun ni Amy Marcos doon sa Senado. Ang pag-convene po ng Senate impeachment court, yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Kaya sabi ni Libanan, that is their opinion. Pero pwedeng ngang ma-dismiss after trial. Pwedeng ma-convict, pwedeng ma-dismiss. Mahaba pang paglalakbay na ito. Yan po, napakabalido ng mga asunto. Article 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos and Speaker Martin Romualdez. Article 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Article 3, bribery and corruption in the Department of Education. Article 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Article 5, involvement in extrajudicial killings. Article 6, destabilization, insurrection, and public disorder. Article 7, the totality of respondents' conduct as Vice President. Napakalinaw. Anong relasyon yan sa 2028 election? Baka yung pagwaldas ng pera, yun ang may relasyon po. Kasi siyempre, kailangan ng pondo sa 2028. Ipanong na-discovery po na mali, mga fictitious po, nadamay pati yung mga artista tulad ni Marian Rivera, pati mga senador, si Escudero, si Ontiveros, mga fictitious po. At ang karamihan, mga chichiria yung beneficiary po. Papayag ba tayo na gano'n na lang ang mangyari sa paggastos ng ating taxes po? Ito yung press con, mga kababayan, kanina. Pakinggan natin yung sinasabi ni Libanan. Anyway, ay kasabi niya, presidents are made in heaven, di ba? Hindi natin alam kung sino mag-presidente sa atin sa 2028. Walang nakakalaman. History would tell us na pag malapit na, doon na sa kalang natin nalalaman kung sino nang mag-presidente. Malayo po ito sa ating kung yan ang iisipin natin. Ang importante ngayon, tayo po nandito, may mga tungkulin po tayo dito sa mga sinumpaan natin ng mga katungkulan. At kami po ay gumagawa lang ng aming obligasyon sa Constitution. May mga magpapahaling ng ganyan, pero hindi natin alam kung sino ang magiging pangulo ng 2020. So hindi po ito parang ending for 2020? Malayo nga po ito. Kasi yun po kasi naging nangyayari, naging kumakalat po kasi sa public kasi na parang it's all linked to 2020. That is their opinion, pero pwede nga ma-dismiss. Pag after trial, di ba, pwede ma-convict, pwede ma-dismiss. Mahaba pang maglalakbay na ito. Pinapalabo nila yung kwento. Pinagtatakpan ng pinatatakpan mga kababayan para matabunan. Kaya daldal ng daldal sila ng kung ano-anong malayo sa kwento. O ngayon, dahil sa samo na pinadala ng impeachment court, nagre-ready na daw ng reply yung mga abogado ni Sara. Yan mismo yung sabi ni Sara doon sa Kuala Lumpur. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons ng Senate. Sabi naman ni impeachment prosecutor in Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na
Yung nangyari sa Senado, nakakalituan niya, medyo nakakalito dahil kung nagpadala ka ng summons sa isang respondent among naka-attach na complaint, niriman nga sa House. Usually sa korte, kapag nakatanggap ka ng subpena, naka-attach naman yung habla na yung sasagutin. Medyo yata iba ang nangyari ditong procedure. Litong-lito na yung mga senator judges. Nang manumpa nga po sila bilang senator judges, hindi man pala mag-a-act na senator judges kundi abogado ni Sara. Litong-lito mga kababayan. Kaya maging yung Phoenix, nanawagan na for integrity, transparency sa impeachment po laban kay Sara Duterte. Yan sabi dito sa report ng ABS-CBN, the financial executives of the Philippines or Phoenix called for integrity and transparency in the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sa statement na kanilang pinalabas, sabi po ng grupo, impeaching the Vice President requires a straightforward execution. We therefore urge Congress and the Senate to conduct this process with the highest integrity and transparency following the framework of the Constitution. Sabi ng grupo, we believe that doing anything less will have serious effects on public trust, which in turn will impact our social stability and economic progress. Sabi nila, ito anyang impeachment process creates guardrails for the people who execute it and make them follow the guidelines set forth by the highest law of the land. No digression, no delays, no backsliding, no shortcuts. Sabi po nila, finding the truth and judging from knowing the truth are the only objectives of this process. Kita ninyo, pinangaralan po ng Phoenix yung mga senador. Kahit po yung incoming senator po, and former Senate President, si Tito Sen, nanawagan na sa mga kasama niyang senador dati. Maiya naman niya kayo. Ibig sabihin, winalang iyan na ng mga dati niyang kasamang senador yung proseso. Ito yung sabi niya Senate move in impeachment case flawed. Political neutrality anya required under rules. Walang political neutrality po na nangyari. Flawed anya yung ginawa ng mga senador na ibinalik yung articles of impeachment to the House of Representatives. Sabi po ni Tito Sen, kailangan anya yung political neutrality nitong mga senator judges under their own impeachment rules. Dapat neutral anya sila. Tungkol sa naging motion ni Bato de la Rosa, sabi po ni Soto that defense or prosecution counsels anya are the only ones who can make motions before the impeachment court. Natutunan ko niya ito from late Senator Miriam Defensor Santiago, a former regional trial court judge. Senator judges can only ask questions for clarifications. Ang ginawa ng mga senador ni Digong, sila na yung tumayong abogado, kahit hindi man abogado si Bato, kaya binansagan siya ngayon na Batorni. Nag-abogado po kay Sara, ganon nila, mga kababayan, sinalaula yung proseso. Pati yung Senado. Firmax firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.